Hmm. Magandang araw mga katits. Meron akong ipapakita sa inyong isang area mga katits. Aksidente ko itong nakita, yung marka sa bato. At ito binalikan ko kasi gusto kong ipakita sa inyo at dinalahan ko ito ng gamit ko para subukang i-locate yung area at i-detect kung meron tayong mahanap. So abangan nyo mga katits dahil ito ay napakagandang mga marka. So ito pinapast forward lang natin para medyo mabilis yung video kasi mahaba. So dito mga katits meron tayong makikitang isang bato na merong malaking tabas kakasya yung kamay ko. So dito tayo mag-uumpisa sa pag-locate ng area. So ayan, nandito na ako mga katits sa area. Nung sinasabi ko, meron akong nakita na daanan ko lang nung nakarang araw. So ito binalikan ko at meron akong dala na gamit ko para mahanap natin kung saan ang posibleng pinaglagyan. Hindi natin masabi 100% pero at least masagap man lang natin yung aura sa hinahanap natin. So ito, dito tayo mag-umpisa sa bato na to. Ito yung nakita ko na bato. Kita nyo, ayan, mayroon siyang napakagandang tabas. Ayan, so legit talaga yan. Ayan, so yan mga katits, napakaganda ayan kasya yung kamay ko. Ayan ayan. So ibig sabihin ito mga katits, ito ay nagsasabi na sapa daw. So sinasabi niya sapa daw na nasa harapan niya. So dito yung harapan niya. So meron talagang sapa na makikita natin. So merong mga marka na nagsasabing hindi totoo at merong mga marka na nagsasabi ng totoo. So itong marka na to, sinasabi niya sapa daw. So yung sapa ay nandito talaga sa harapan, nakikita natin. So pakyat na yan dyan. So yung sapa lang ang baybayin natin papunta dun sa taas, kasi yun ang sinasabi niya sapa daw. So dito tayo nag-umpisa. So pangalawa yung sapa ang tingnan natin at baybayin natin yan patungo dun sa taas. So tara, puntahan natin yung sinasabi niya sa sapa. Dati meron itong sapa na to. Dati meron itong tinatawag na dao dito sa gilid na to. May dao dito. At yung dao ay parang nakaganito yung pastada sa niyog na nakatagilid. So papunta doon yung dao. So ibig sabihin meron talagang sekreto dito, kasi yung dao ay old na yun, pero sa tagal ng panahon nawala na, pero nandito yun. So dito, ito na yung sapa. Yan walang tubig kasi small creek lang ito. Kapag umuulan natutubigan. Ayan, so nandun yung bato. At dito meron akong nakita, ito napakagandang marka. Ayan, so yan ay pwedeng parang kamay, kaganyan, para siyang nakaturo papunta doon, pero hindi ito masyadong malaki. Nagagalaw lang ito, kahit tayo nagagalaw lang ito. Mabigat pala. So pwedeng meron siyang tinuturo. Mabigat pala, hindi pala siya nagagalaw. So yan ay nakaturo papunta doon. So yan ay pakyat na. Pero itong sapa na to ang subukan nating baybayin patungo doon sa taas. So yan, punta na tayo doon sa taas. So yung sapa bali nandun lang. Dito ako dumaan kasi napaka maraming kawayan.
So ayan mga katits, kita nyo yan, nandyan yung sapa. So ito, may bilog na bato, ayan, ayan, bilog na bato. So walang tubig. Ano kayang makikita natin dito? Meron talagang pinapahiwatig yung bato na may tabas doon mga katits. So dito nagkaroon na siya ng tubig, meron ng konting tubig dito mga katits. Meron akong napansin sa area na to, yan, itong area na to ang kakaiba. Ayan, so nandun yung bato na may tabas, ito na yung sapa, binaybay natin. Ayan, mayroon na siyang kunting tubig, papunta dun sa itaas. So dito ang unang bubungad sa atin itong napakalaking parang lapalapa. Ayan, napakalaki yan mga katits, napakalaki yan, tingnan nyo. So yan, kamay ko at saka yung bato, so medyo malaki talaga. So lapalapa talaga yan. Ayan, nasa gitna ng sapa at itong bato na to, ayan, meron siyang pointer. Kung titingnan nyo, para siyang arrow. Ayan, papunta pabalik doon sa sapa sa baba, pero ang direksyon niyan ay pabaliktad doon, kasi nandito yung lapalapa, makikita mo. At yung lapalapa ay nakaturo papunta doon sa taas. So di sa hindi kalayuan mga katits ay merong isang bato. Ayan, dito ka nakatitingin, natural lang ang bato na yan, pero kapag nalinisan yan, para siyang ulo ng palaka. Dito meron na namang tabas. Ayan, sapa lang talaga, nasa sapa din. Ayan, so ito lang sapa. Puntahan natin tong bato na to. Yan mga katits, malaki ang bato na to. Yan. So ito ay parang ulo ng isang palaka. Ayan, tingnan nyo. Ayan, para siyang ulo. Ayan, tingnan nyo, na nakatabingi, na dito siya nakatingin, nakaharap siya doon sa lapalapa na yan na bato, pero yung ano niya, posisyon niya ng parang may tinitingnan ay dito sa bandang gilid na to. Kung napapansin nyo, tingnan nyo yung postada, parang nakapadir yung mga bato. Ayan, nakapile. At yung tubig pag umulan, dun lang sa gilid dadaan. So hindi makapasok yung tubig dito, kasi yan ay talaga may pundasyon na matibay. So ito, box ito na bato mga kapits. Yan, box siya, kunting box na bato. Box na bato, hindi yan box na pinaglagyan, kundi bato na hugis box. So ngayon mga katiits, merong kahoy dito sa itaas. Ayan, na hinarang. Iwan ko kung luma yan, pero kung luma man yan, yan ay ginamit nilang marka din. Parang yan yung anislag na kahoy. So dito mga katiits, itong ulo na to ay meron siyang tinitingnan. Ayan, sa bandang gilid na ito,
Ito, kung titingnan nyo yung plastada sa area, parang nabubutas siya, yan o. Yan. So, tinatrabaho talaga ito. Merong tinatrabaho sa area na to. So, itong bato na to mga katiits, linisan. Dami mga ano. Yan. Ay, mayroon siyang letter H. Ayan. Ayan o. Letter H yan. So sa code na yan, ang ibig sabihin yan ay double deposit daw. Dalawang item na nakabaon. Pero yan ay mga kahulugan na sinasabi ng mga ibang treasure hunter. Hindi naman natin alam talaga. Iba-iba kasi yung iba-iba talaga kasi yung meaning. Hindi lang isang hapon ang nagbaon. So yan mga katits, no, para malaman natin na yung area ay positive. So tingnan nyo, nandyan yung bato. Merong mga malaking batong nakaharang isa dito sa taas. At hindi lang nag-isa, yan, no, talagang ginawa. Bakit nila nilagyan ng bato ito? Dahil meron silang hinaharangan. Yung tubig, hindi papasok yung tubig sa area na to. So hinaharangan nila ng malalaking bato. Ayan, oh. Malalaking bato para yung tubig dito lang dadaan sa gilid. So isa din yan sa ating bantayanan mga katiits. Kapag ang area nasa gilid ng creek yung target, ganito ang plastada. Meron silang nilagay na bato para iharang sa tubig para hindi masira yung pinagtaguan nila. So ito, hindi ko pa dinitik. Ay may duda na ako na merong sekreto ito mga katiits. So yan o, napakaganda, no? Nandito sa likod yung target. Ayan. Napakasimple lang. Take. Oh, may butas mga katits, oh. Ito. Karoon pala ng butas. Yan, oh, lalim. Butas pala mga katiits. Yan, oh. So mga katiits, no, ibig sabihin ito, parang may entrance dito ka mag-umpisa, papasok dun sa ilalim. Okay. Ito mga katiits, ang area na to, pag positive ito, pwedeng operasyonan ito, pero mabilisan lang ito mga katiits. Depende sa pagkabaon. Kung mababaw lang talaga, madali lang. Pero napakaganda yung ano nila dito, pundasyon. Nakapay lang mga bato dito sa gilid na to, naka-prop. Saka yung bato doon sa likod, hinarang nila para hindi masira ang area na to. At yung malaking bato na yan, tingnan nyo, marka yan. Yan yung ulo, oh. Dito siya nakaharap sa bandang ito. Tapos ang tubig doon lang dadaan sa gilid, ayan, doon.
hindi talaga masisira ang area na to mga katits. So ito mga katits, no, try natin i-detect ang area natin mga katits. Lagay natin yung cellphone, wala akong kasama ito yung mga napakahirap kasi walang hahawak ng cellphone kapag gagawa ko ng vlog, ano. So ito, lagay natin dito. So ayan, nalagay na natin yung cellphone. So napakahirap talaga katits pag ikaw lang mag-isa, walang hahawak ng cellphone sa tuwing magbablog, ano. Pero mas mabuti na to kasi mahirap makahanap ng kasama na mapagkatiwalaan. So ayan, susubukan natin i-detect yung area. So diyan ako mag-umpisa. Meron ako kasing dyan, merong tao akong nakita dyan, nangangahoy siguro yan. So mahirap na baka makita tayo. So kailangan talaga tayo aware, no. Hindi tayo basta-basta mag-locate ng area pag may nakakita sa atin, kasi alam naman natin na mga negatibo yung mga tao, iba yung nasa isip nila. So yan, subukan natin dyan sa unang anggulo na yan. So yung hatak niya talaga dyan ay papunta talaga doon sa gilid ng bato na yan na naghugis ulo ng palaka, na nakatabingi yung tingin niya dyan sa gilid niya. So doon talaga yung tinuturo ng ating homemade long range, ano, ating ilrad. So yan, susubukan naman natin dyan sa kabila. At ang hatak rin yan ay babalik pa rin doon. So wala siyang ibang binabalikan kundi yung tinitingnan talaga ng mukha ng palaka na yan na bato. So dito na naman sa kabila. So ganito ang pag-detect mga katiits. Nakita nyo naman yung ibang mga katiits natin na nagdi-detect. So ganyan rin ang posisyon, ano. Ganyan din yung mga ginagawang anggulo. So kailangan mo talaga north, south, east, west yung pag-locate mo para malaman natin yung sentro, ano. So ayan, bumabalik siya dun sa gilid. So nasa malapit lang pala talaga yan ng bato na yan, nasa gilid lang talaga. So dyan susubukan kong i-detect ng panintrohan, ay hindi ko pa rin nasintro. So dyan na parte humakbang pa ako konti kasi hindi ko nakuha yung sentro niya. Talaga yung sentro ng target ay nasa mismo talaga gilid, kung saan nyo nakatingin dyan sa baba talaga. So kapag ganyan mga katiits, mas maganda na rin yung meron tayong gamit na, no, para hindi tayo mapunta sa malayo kasi yung ulo niyan may tinitingnan. So pwedeng pupunta pa rin tayo dun sa unahan, ano. Yun pala ay nasa malapit na lang niya, ano, nasa baba na lang. So yan, tapos na nating ma-detect. So nakuha na natin yung eksaktong dig site. Napakahirap gumawa mga katiits ng video na wala kang kasama. Hininaan ko na yung boses ko sa may tao. Kahit pa paano nakakakuha pa rin tayo ng detection mga katiits. Ito iba ang may-ari sa area na to at yung may-ari sa kabila. So ito yung pagitan nila at yung target ay nandito sa creek, nasa sapa. So ito yung sinasabi ko na bilisan, tapos paunahan kung sino makauna. So maswerte kung merong makukuha mga katiits, ano. So yun lang mga katiits. Kailangan ko na putulin yung video. So yun mga katiits, no, yung bato doon na may tabas, sapa yung ibig sabihin nun. So yung sapa pinunta natin at dito binaybay natin papunta dito sa itaas. Meron tayo nakita yan, pointer yan, sinadya talaga yan, hindi yan basta-basta mga katiits. Ayan, no. So tinuturo niya, so malapit lang meron ding naka lapalapa na hugis, lapalapa yung bato.
Tapos yan, may tabas kung legit yan, may sapa yan. Pero yun, yung sa bato na yan, parang ulo ng palaka na tinitingnan niya yung target nasa gilid. So kung titingnan niyo, yan ay maganda yung pagka gawa, matibay. Merong mga ginawang pader na mga bato, saka yung sa likod mayroong malaking bato na hinarang pa rin, dito masisira sa tubig. So yan ang bantayan ng mga katiits. Kung wala kayong mga gamit, mag-analyze lang sa area, ganito yung gawin nyo. Dapat makakita kayo ng ganitong plastada, nasa gilid ng creek yung target. At kung kasi nasa gilid, so may tubig talaga ito. Kahit hindi ito masyadong maraming tubig, yan konti lang yung tubig na kapag naghuhukay ka dyan, kahit noon pa may tubig talaga na tinatawag nilang magtubod bukal. So hindi malalim, nasa mga lang ito mga katiits, 1 to 3 meters lang ito, depende. So minsan merong lang ng tao, tayo lang ng tao, minsan 2 meters, 1 meter. So napakaswerte kung mababaw talaga mga katiits. So yun ang mga katiits, kasi may tao doon sa taas nangangahoy, so baka makita tayo. Alam naman natin, andun sa taas. So yan lang mga katiits, sana meron kayong bagong natutunan ngayon. So God bless sa ating lahat.